Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzales. Ito ang AI Talks with the Voice Master. AI para sa masa. Hello, great day, mabuhay sa inyong lahat mga kaboses at mga ka-AI, authentic innovators. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Ayan, ang inyong tahanan ng kaalaman, inspirasyon at katotohanan sa panahon ng Artificial Intelligence. Ako po si Pocholo De Leon Gonzales, ang Voice Master ng Pilipinas, isang AI educator, AI creative creator at kapwa ninyong naglalakbay sa makabagong mundo ng teknolohiya, boses at hinaharap. Alam nyo, sa bawat episode ng AI Talks hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa AI. Pinag-uusapan natin ang buhay, ang trabaho, ang pangarap at ang responsibilidad ng bawat Pilipino sa bagong mundo na binabago ng teknolohiya. At ngayong araw, haharapin natin ang isang tanong na bumabagabag sa milyon-milyong kabataan at magulang. Sa 2026, dapat pa bang mag-college? Wow, what a question! Tara na, simulan natin ang makabuluhang paglalakbay na ito dito lang sa The AI Talks with the Voice Master! This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. By the end of 2025, may mga ginagawa na ang AI na dating kailangan ng 4 na taon sa kolehiyo para lang matutunan. Entry-level jobs, bumabagsak. Unemployment ng fresh grads, tumataas. At ang tanong ng buong mundo ngayon, yun. Kung kaya na ng AI ang trabaho, para saan pa ang diploma? Ngayong araw, hindi tayo magpapalusot mga kaboses, mga ka-AI. Hindi tayo magpaparamdam lang. Diretso nating sasagutin ang tanong na ito bilang mga Pilipino. Okay? So mga kaboses, mag-reality check muna tayo, Hindi po ito opinion. Ito ay nangyayari na ngayon. Okay? Sa Amerika, libo-libo, sa Amerika at Europa pa lang, libo-libong kumpanya na ang nagbawas ng hiring ng fresh graduates. Bakit? Dahil marami sa trabahong dati ay para sa bagong tapos o bagong graduate, kaya na ngayon ng AI. Ang pagsusulat ng reports, paggawa ng mga summaries, pag-encode, pag-check ng data, pag-generate ng content, basic coding. Lahat ito ay ginagawa na ngayon ng AI sa loob lang ng ilang segundo. Na dati ginagawa ng araw o oras talagang, di ba? Dati ang isang kumpanya kailangan ng 10 bagong empleyado. Ngayon, 3 na lang. Tapos ang natitirang gawain ay kinukuha na ng AI. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon, ikaw, ay senior high school, college graduate,
fresh graduate o young professional, ayan ha, normal lang na maramdaman mong parang lumiit ang mga pagkakataon o halos wala na nga. Alam mo ito kapatid, kaboses ka AI, hindi ka tamad. Hindi ka rin mangmang, hindi ka 80-80. Bobo. Hindi ka nahuhuli. Nagbabago lang talaga ang mundo at nagbabago ang laban. Okay? Alam nyo, maraming kabataan ngayon na nagtatanong. Sabi sa akin, Kuya Choi, Voice Master, worth it pa ba ang mag-college? Nung nung isang buwan, no? Nasa PUP ako, nasa University of Batangas. I talk about AI. Minsan sabi ba, may estudyante, sayang ba ang pag-aaral kung kaya na ng AI ang trabaho? Mag-aaral pa po ba ako kung baka palitan lang din ako ng AI? Kasi ang ganda ng presentation ko eh. Okay, pero gusto kong ayusin ang tanong ha. Ang maling tanong ay, sulit pa ba ang college? Alam nyo maraming college ha. Wala namang kwenta talaga yung mga courses, hindi na kailangan eh. Ang tanong, ba't may kumukuha pa? Ang mas tamang tanong ay, ano ang klase ng pagkatuto ang kailangan ko para mabuhay at magtagumpay sa panahon ng AI? Tama! Dahil ang totoo, hindi degree ang tunay na laban ngayon, kundi kakayahan ang tunay na laban. Alam niyo maganda sa skills can be learned, but the attitude cannot. Walang tao nagbabago, lumalabas lang ang totoo. Kaya kung ikaw, dati kang talent, voice talent ka lang, at galit ka sa AI, diyan ka na lang. Kung sino ka man. Ha? Alam niyo may isang CEO ng malaking AI company na nagsabi ng napakasimpleng katotohanan. Ha? Sa edad na 18, sa edad na 18, hindi mo pa kailangan ng forever calling. Ang kailangan mo ay direksyon. Maraming kabataan ang nalulunod sa tanong na, ano ba talaga ang passion ko? Kailan ko ba mahahanap ang purpose ko sa buhay? Pero kung minsan, alam nyo, ang purpose ay hindi nahahanap. Nabubuo ito sa proseso ng pagtsatsaga tulad ko. Dati passion ko lang mag-voice acting. Hanggang naging purpose ko siya. At marami ako natutulungan dahil sa boses ko. Alam nyo ba, nito lang merong basta napanood ko yung isang commercial gamit yung boses, yung AI voice ko. Alam niyo nakakatuwa, sabi niya dahil sa boses mo, Sir Choi, lumago ang aming company. Wala naman silang binayad sa akin. I let them use my voice para matulungan sila. O di ba? Yun yung purpose ko. Gamitin yung boses ko para makatulong sa iba. Okay, ikaw pumili ka ng isang bagay, hindi kailangan perpekto ha. Basta kaya mong pagtiyagaan ng 1 taon o 2 taon, doon mo malalaman kung ito ay para sa'yo. At kahit magbago pa ang landas mo, may dala ka ng disiplina at lakas ng loob. Okay? Alam niyo may mga kabataan na pinipiling huwag muna mag-college. Pero hindi ibig sabihin nun ay tumigil sila sa pagkatuto. Sa halip, gumagawa sila ng sariling paaralan sa totoong mundo. Alam niyo, yun yung sinasabi ko Ba't ka mag-aaral ng mga bagay na ayaw mong matutunan, di ba? Yan ang problema sa educational system natin. Ang daming mga basurang subject na hindi naman kailangan, dapat interest-based curriculum tayo. Kaya maraming bumabagsak, hindi dahil bobo sila o tamad sila, kasi ayaw nila yung pinag-aaralan nila. Dahil may mga bagay na gusto sila, may gusto silang matutunan, pero hindi itinuturo. At ang basihan ng edukasyon ay taas ng grado, hindi galing sa pagkatuto. Tama? Kaya maraming 80-80. Hindi dahil bobo sila, kundi dahil mali yung inaral nila. Dahil hindi yun ang interest nila. Tama? Alam niyo, ito lang simpleng sagot dyan Humanap sila ng mentor. Ha? Ito yung mga taong alam nila. Sabi nga, daig ng batang alam niya kung bakit siya nagising kaysa sa batang hindi alam kung anong purpose niya. Kasi tulad na yan, mamaya yung guest natin, si Papa Lem. Ito, best example yan. Humanap siya ng mentor. At syempre, ako yon. Nagtrabaho siya bilang intern sa mga iba't ibang or volunteer sa mga radio station. Nagbo-volunteer siya, nag-i-intern siya kahit hindi siya pasok doon sa kanyang course. Kasi yun ang gusto niya
nag-o-online course siya na based dun sa gusto niya. At nagbi-build up ng projects kahit walang bayad. Yan ang gusto kong lalo-lalo na sa mga mukhang perang talent. Kayo, mukha kayong pera. Kaya walang nangyayari sa buhay nyo. Ang tanong na lagi nilang itinatatak sa isip nila, itong mga batang matatalino kahit hindi nag-aaral, sino ang gusto kong maging after 10 years? O, di ba? Alam nila kasi kung anong gusto nila. At araw-araw, may maliit silang hakbang papunta doon. Alam nyo, ganito na ngayon ang bagong edukasyon, no? Hindi lang nasa silid-aralan, nasa gawa, nasa pagkilos. Okay? Ngayon, may AI tutor ka. Ayan Okay, meron ka na kasing AI tutor na lagi mong kasama. Nasa bulsa mo, ayan. Nasa cellphone, mga kaboses, mga ka-AI. Andito na yung tutor natin, hindi na tao. Pero, may panganib dito, mga kaboses, mga ka-AI. Kasi kapag nasanay ang utak na lahat ay instant, kapag wala ng paghihirap, kapag wala ng frustration, baka mawalan tayo ng tibay ng loob. Ang karakter ay hindi nahuhubog sa panandalian o madalian. Ito ay nahuhubog sa hirap na tinatapos. Tulad natin, no? Ako pinaghihirapan ko itong programa na to. Hindi to madali. Pero dahil gusto ko yung ginagawa ko, na kumbaga ako yung nagiging number 1 fan ng work ko. At ito ay nakakatulong sa inyong nanonood. 3 bagay ang paulit-ulit na binabanggit ng mga tech leaders. Tandaan nyo to. Una, curiosity. Okay? Ito yung mga taong, ano yun? Bakit? Curious. Ikalawa, systems thinking. At ikatlo, self-discipline. Yun lang narinig yun AI may be smart pero ikaw pa rin ang magdidesisyon kung saan mo ito gagamitin. Okay? You are your AI. Hindi ka naman magiging interesado sa bagay na ayaw mo, di ba? So lahat ng klase ng trabaho, lahat ng klase ng ginagawa natin, may artificial intelligence na po yan. So ano yung interest mo doon? Hindi naman pwedeng AI engineering gusto mo, hindi ka naman magaling sa math o ayaw mo, di ba? Accounting, whatever. Mostly like us as creative, siyempre yung creative, yung mga AI ang ginagamit namin, yung panggawa ng animation, graphic design, video production, audio production, music production. Okay? Again, AI may be fast, pero ikaw pa rin ang magdidikta kung anong klaseng tao ang gusto mong maging. Okay? So, diretso na natin to. Sulit ang college kung kailangan ng lisensya ang trabaho mo. O gusto mong maging doktor, abogado, engineer, yan. Sulit yung college. Kayang tustusan ng walang utang na panghabang buhay. O kung may pera ka, sige go, mag-aral ka. May pandoktor ka, di ba? Mayaman ka. Gagamitin mo ang kolehiyo hindi lang sa attendance kundi sa experience, projects at network mo. Pero delikado ang college kung wala kang malinaw na direksyon. Aasa ka lang sa diploma. At karamihan nga dyan, nakatapos lang, wala namang natutunan. Lalabas ka na walang portfolio at walang in-demand skills. Alam nyo, maraming skill ngayon mawawala dahil papalitan na kayo ng AI. So ano ngayon yung skill na dapat matutunan is, the only skill is to learn new skills. Okay? Ang bagong matalinong landas ngayon ay hybrid. Kaunting formal learning. Maraming hands-on projects. AI tools araw-araw. Ayan, freelancing, internship, sariling experiment. Hindi na tayo nabubuhay sa mundo ng papel lang, mga kaboses, mga ka-AI. Nasa mundo na tayo ngayon ng output at resulta. At kung ang opisina nyo puro papel pa rin, ay good luck sa inyo. Wala na po kayong papel. Dahil lahat digital na. Sayang lang yung papel. Kasi anong gagawin niya? Pagkatapos, tatapon nyo. Di basura lang yan. Okay? So remember this. Ito ang practical roadmap. No? Una, pumili ng direksyon kahit magbago pa yan. Pangalawa, humanap ng taong gusto maging katulad. Katulad, halimbawa, gusto mo maging broadcaster or maging voice talent
O di mag-certified voice artist program ka dahil kapag hindi ka sibap, ay sigurado mo, pera-pera ang gusto mo. Kasi yan ang tinuturo namin, matuto kang mahalin ang boses mo. Hindi pagkakitaan ng boses mo. Hindi tulad ng iba, puro rates ang alam. Galit pa sa AI. Sama pa mga ugali. Di ba? Ikatlo, piliin ang pinakamabilis na daan sa skills. Okay? Ikaapat, gumawa ng output, hindi lang resume. At ikalima, gamitin ang AI bilang katuwang, hindi kapalit. O, di ba? Yun yung pinakamaganda. Katuwang. Sabi nga, di ba? Ang AI ay gagamitin pagtulong sa guro, hindi kapalit ng guro. Araw-araw may maliit kang hakbang. Iyan ang sikreto ng tunay na tagumpay. Yung small wins na tinatawag. Kaya mga kaboses, hindi natin kailangan matakot. Hindi natin kailangan manghina. With AI, kaya nang makipagsabayan ng Pilipino sa buong mundo. Ang kailangan lang, number 1, tamang kaalaman. Tamang karakter, attitude, vision, mission, di ba? Purpose, at tamang paggamit ng teknolohiya. Sabi ko nga, mamaya, yung guest natin, no? Yun yung ginawa niya. Ginamit niya ang teknolohiya para makatulong sa iba. Hindi lang para pagkakitaan. Dahil yung, actually, marami nagalit dyan. Kasi daw, AI lang naman yan. AI nga, mas magaling naman sa dating gumagawa ng mga tugtugan, no? Kaya ngayong linggong ito ang gagawin mo, ha? Gawin mo ito, kaboses kapatid. Isulat ang 10-year direction mo. Pero unahin mo ang, immediate goal mo. 1 year, 2 years, 5 years, 10 years. Humanap ng 3 taong gustong maging katulad mo. Parang ang hirap nila. At gumawa ng isang maliit na project at gamitin mo ang AI pero huwag mong isuko ang isip mo. Okay? So, again, ito po ang AI Talks with the Voice Master. Kung may kakilala kang estudyante, magulang, guro o kabataang nalilito sa direksyon ng buhay, ipasa mo sa kanila ang episode na ito, ha? Alright? So, ito po si Pocholo Gonzales. Magbabalik po tayo mamaya. Siyempre, may AI 101 pa tayo. AI, balitang AI. At siyempre, yung AI and personal talks or personal interview. Okay? Again, ayan ha. Tandaan nyo, optional ang diploma. Pero hindi optional ang paglago. Hindi optional ang progress o hindi optional ang development. Alright, magbabalik po tayo mamaya dito lang sa AI Talks with the Voice Master. Panoorin nyo, AI 101. Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Sa umaga ng Enero 2026, naglalakad si Miguel papasok ng eskwela, bit-bit ang lumang bag pero hindi na libro ang laman. Nandoon ang tablet na ibinigay ng paaralan. At ang AI tutor niyang hindi natutulog. Habang naglalakad, sumalubong sa kanya ang boses ni Professor Potential, ang AI instructor na nakasync sa device niya. Miguel, good morning. May quiz ka ngayon sa fractions. Gusto mo ba ng mabilis na review? Ngumiti si Miguel. Sa loob ng 2 taon, natuto na siyang hindi matakot sa math. Bakit? Kasi ang AI tutor niya ay patient, personalized, at laging handang magpaliwanag ng maayos. Ito ang classroom ng 2026. Hindi tumatanda, hindi napapagod, hindi nagsasara. Ang simula ng revolusyon, kung babalikan, nagsimula ang AI sa edukasyon noong pang 1960s bilang simpleng program para mag-practice ng math. Noong 80s at 90s, lumitaw ang mga intelligent tutoring systems na parang karagdagang teacher. Ngunit pagsapit ng 2020s, lalo na ngayong 2026, nagbago ang laro. Hindi na lang tool ang AI, naging partner na siya. Pinagsama ang machine learning, natural language processing at predictive analytics para bumuo ng ecosystem na hindi lang nag-aanalisa ng data kundi nakikinig din sa estudyante. Edukasyong umaayon sa estudyante. Hindi estudyante ang umaayon sa edukasyon. Habang nakaupo si Miguel, nagbukas ang lesson niya ng iba sa lesson ni Jana. Bakit? Kasi personalized lahat. Doon ka tutulungan kung saan ka nahihirapan. Doon ka uunlad kung saan ka magaling. Susunod ang AI sa pace mo. Sa 2026, hindi na nangangahulugan na may nahuhuli dahil mabagal matuto or natatakot magtanong dahil ang AI ay nag-a-adjust, nakikinig, at gumagabay. Mas bukas na mundo para sa lahat. Habang gumagalaw ang AI sa classroom, si Teacher Liza naman ay tila mas relaxed.
Hindi dahil tamad siya, kundi dahil tinutulungan siya ng teknolohiya. May mga features para sa estudyanteng may kapansanan. Text-to-speech at speech-to-text. Para sa mga hindi pa fluent sa English, may real-time translation. Ang batang bulag nakakabasa sa audio. Ang batang bingi nakakakuha ng teksto. Ang mga may mahina internet dati, may offline AI modules. Ito ang inclusive education ng 2026. Walang estudyanteng dapat maiwan. Ang guro sa panahon ng AI, maraming guro ang natakot noon, nagtatanong kung papalitan sila ng AI. Sa 2026, malinaw ang sagot. Hindi ka papalitan, tutulungan ka. Habang nag-iikot si Teacher Liza sa klase, ang AI ang humahawak sa pag-check ng quizzes, pagbuo ng lesson plans, pagsasaayos ng schedule, pagbibigay ng real-time analysis kung sino ang nahihirapan. Imbes na puro paperwork, mas marami na siyang oras para makipag-usap, maggabay at mag-inspire. Mas tao ang guro, mas tao ang edukasyon, mas makulay at mas masayang pag-aaral. Pagdating ng science, hindi na textbooks ang kinakamayan. AR glasses ang suot ng mga estudyante. Bigla nilang nakita ang solar system sa loob ng classroom, hindi drawing, kundi isang buong galaxy na pwedeng ma-explore. Sa history naman, VR ang dala. Pwede kang maglakad sa panahon ng Katipunan, makita ang Maynila nung panahon ng Kastila, marinig ang sigaw ni Bonifacio. Parang nandoon ka. Naging adventure ang pag-aaral, hindi lang lesson experience. Pero hindi lahat perpekto, may sikalo sa isang sulok. Tahimik, hindi updated ang tablet, mahina ang connection sa bahay. Yan ang realidad kahit 2026 na. Kaya hindi pwedeng kampante. Access, equity at data privacy ang tatlong dapat bantayan. Kung ang AI ay hindi abot para sa lahat, hindi iyon tunay na pagbabago. Ang bukas ay mas maliwanag. Pagkatapos ng klase, pinatay ni Miguel ang AI tutor app. Alam niyang bukas babalik ito. Hindi para palitan siya, kundi para tulungan siyang lumago. Sa 2026, ang AI ay gabay ng bata, kaagapay ng guro, nakakampi ng magulang, kasama ng bansa sa pag-angat. Ito ang edukasyon na hindi natatapos. Ito ang pagkatuto na hindi nauubos. Kung titingnan ang buong kwento, malinaw, AI in education is not the future. AI in education is the present. At kung may bansa na pinakamakikinabang, Pilipinas iyon. Madiskarte, madunong at maparaan ang mga Pilipino. Kapag binigyan ng tamang tools, training at gabay, aangat ang bansa. Ang AI sa edukasyon ay hindi para gawing robot ang mga bata. Para nitong pinatitibay ang pagkatuto. Ibinabalik ang tunay na halaga ng pagiging curious, creative at makatao. At kung darating ang araw na ang batang tulad ni Miguel ay maging scientist, artist, guro, engineer o leader, hindi dahil pinalitan siya ng AI, kundi dahil pinalakas siya nito. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami! Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang Balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Great day! Mabuhay! Ito ang Balitang AI sa Radyo Pilipinas. Boses ng teknolohiya, tinig ng makabagong Pilipino. Hatid sa inyo ng The Voice Master of the Philippines. Katuwang ang mga AI reporters ng bayan. Ako si Ira. At ako naman si Ivan. Kasama nyo kami sa paglalakbay sa mundo ng Artificial Intelligence, kung saan ang teknolohiya ay hindi na lang parte ng kinabukasan.
kundi bahagi na ng kasalukuyan. Narito na ang mga pangunahing balita sa mundo ng AI. Mga ka-AI, ito na ang balitang AI. Ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Ang layunin namin, linawin ang mundo ng AI at teknolohiya para sa bawat Pilipino. Katuwang ang mga AI News Network sa buong mundo. Ako si Ira, Artificial Intelligence Reporter Analyst, ang inyong tagapagpaliwanag ng mas malalalim na siyentipikong konsepto. At ako naman si Ivan, Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Ang kuya nyo sa pagbabalita, mas diretsahan, mas makatao, at mas kwela, pero seryoso sa katotohanan. Sabay naming sinasabi, kami ay hindi tao. Pero boses kami ng bagong panahon ng balita, panahon ng AI, panahon ng impormasyon. Magandang araw, mabuhay mga ka-AI, mga kaboses, at mga tunay na taga-subaybay ng balitang AI. Ako si Ira. At ako naman si Ivan, at ngayon ihahatid namin sa inyo ang mas malalim, mas makwento at mas malinaw na pagtalakay sa pinakamainit na balita sa mundo ng artificial intelligence. Ngayon, hindi lang tayo magbabalita, maglalakbay tayo sa likod ng bawat pangyayari. Para mas maintindihan ninyo, hindi lang ang ano, pati na rin ang bakit at ano ang epekto nito sa atin bilang mga Pilipino. Kaya mga ka-AI, simulan na natin ang balitang AI, ang boses ng hinaharap ngayon. Narito ang mga nagbabagang balita ngayon. OpenAI nagdeklara ng Code Red at may bagong lihim na model na tinatawag na Garlic. Apple, tahimik pero malupit. In-unveil ang Clara, isang next-generation compressed memory system. Microsoft, pinabilis ang AI voices, halos instant na ang speech output. Alibaba, naglabas ng live avatar na kayang mag-stream ng infinite video in real time. Tencent, nag-release ng Huan Video 1.5, high-quality video AI na kaya mong patakbuhin sa bahay. At ngayon, ang mas malalim na detalye, OpenAI Code Red. Pumasok si Sam Altman sa opisina, dala ang malakidlat na balita. We're declaring a Code Red. Hindi ito simpleng meeting note. Senyales ito na may lumalamang at kailangan agad ng bumawi dahil umakyat ang Google Gemini 3 sa LM Arena Rankings. Direktang hamon sa korona ng OpenAI. Dito lumitaw ang lihim na project, codename Garlic. Ano ang sinasabi ng mga insider? Mas malakas kaysa Gemini 3 sa reasoning. Mas mahusay kaysa Claude Opus 14 pang sa coding. Mas maliit pero mas matalino. Mas mabilis matuto dahil inayos ang buong pre-training workflow. Isipin ninyo, nilinis nila ang pundasyon ng modelo. Kaya ngayon kayang magtayo ng mas mataas at mas flexible na architecture. May mga naman nagsasabing ang na-unlock ng Garlic ay nagbukas ng pinto para sa susunod na model sa chain. Posibleng sunod-sunod ang improvements. Tanong, i-release ba ito early next year? Malaki ang posibilidad. Apple, Clara, ang revolution sa document processing era. Habang nagkakagulo ang iba, tahimik pero matindi ang galaw ng Apple. Inilabas nila ang Clara, isang AI system na nagko-compress ng makahabang dokumento gamit ang tinatawag nilang super memory tokens. Parang siniksik ang buong libro sa isang butil ng bigas, pero hindi nawawala ang kahulugan. Lahat ng sakit ng ulo sa pag-summarize ng PDF, research paper o legal document na retrieve ng libo-libong salita at mabagal, naiiwasan na. Ang sikreto ni Clara. Dalawang gumaganang sistema, retriever at generator, na sabay na na-train. Resulta, mas mabilis, mas accurate, at mas efficient ang document question answering. Minsan, mas maganda pa ang performance kahit compressed kumpara sa full text retrieval ng ibang models. Ito ang senyales na maaaring pumasok na ang Apple sa tunay na LLM war. Kapag pumasok sila, magbabago ang mga patakaran ng industriya. Naranasan na nyo na ba ang AI assistant na kailangang mag-isip bago magsalita? Tapos na ang awkward na paghihintay. Inilabas ng Microsoft ang Vibe Voice Real-Time 0.5B.
Kaya nitong magsimula magsalita sa loob ng 300 milliseconds. Parang tinawag mo lang, sumagot na agad. Hindi lang basta TTS. Ito ang bagong puso ng real-time digital assistance. Nagsasalita habang nag-iisip pa ang language model. Sumusunod sa pacing ng tao at stable sa mga long-form conversations. Ito na ang susunod na yugto ng talking computers. Instant, natural, at mas responsive. Dati, ang animated avatars ay lagi, stiff, at madaling masira sa mahabang video. Ngayon, iba na ang laro. Ipinakita ng Alibaba ang live avatar, isang 14 billion parameter diffusion model na kayang mag-generate ng smooth, expressive, lifelike avatars in real time. Totoong real time, maaari kang magsalita sa mic at sasagot agad ang avatar na may facial expressions, gestures, at emotion. At ang pinakamalupit, kaya niyang mag-stream ng higit 10,000 seconds ng walang drip, facial melt o identity warp. Paano nila nagawa? 3 teknik: rolling row PE, adaptive attention sync, at history corrupt. Pinagsama, sinolusyonan nila ang pinakamalaking problema sa avatar generation, ang long video decay. Ito ang magiging hinaharap para sa virtual influencers, 24/7 live stream hosts, AI agents, customer service avatars, digital teachers. Hindi na research demo produkto na ito. Habang may mga kumpanya na kailangan ng supercomputers para gumawa ng AI video, ibang direksyon ang tinahak ng Tencent. Huan Video 1.5, isang 8.3B parameter video model kayang tumakbo sa RTX 4090. Tama, pwede sa bahay, sa studio o kahit sa internet cafe. At hindi ito mukhang cheap. Top tier ang output. Cinematic sequences, smooth action, stable camera movement, clean text rendering, strong prompt following, bilis. Mga 8-12 steps lang, mga 75 seconds para makagawa ng full video. Kasama pa ang support sa ComfyUI, Diffusers, Litex 2B, Deep Cache at open source training pipeline. Ito ang simula ng democratized high-quality video creation. Magaka-AI, napakaraming nangyayari sa AI world. Dito sa Balitang AI, sinisigurado naming hindi kayo mauuwi ng naliligaw o naiwan sa lumang balita. Kung gusto ninyong manatiling updated, empowered at AI literate, tuloy lang ang ating kwentuhan dito sa Balitang AI. Sundan nyo kami sa AI Talks with the Voice Master, The Voice Master on YouTube at Facebook at Pocholo Gonzales sa Instagram. Ito ang Balitang AI, ang boses ng hinaharap. Ngayon, huwag bibitaw dahil kung mabilis ang AI, mas mabilis dapat ang Pilipino. Hindi kami totoong tao pero nilikha kami ng AI Voice Master na may pusong dalisay at malinaw na misyon. Maghatid ng totoo, makabago at makataong balita, katuwang ang mga AI news networks sa buong mundo. Ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI news network sa Pilipinas. Para sa bayan, para sa mundo, at para sa kinabukasan. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. Hello, great day everyone! Nandito po ang ating nag-iisang Voice Master ng Pilipinas, Pocholo de Leon Gonzales. At syempre, nandito rin ang nag-iisang Papa Lem ng Pilipinas. Itong ating guest ngayon ay isa sa pinakasikat ngayon pagdating sa artificial intelligence music making. Aba, alam niyo ba yung kanyang bagong AI-produced music ay ngayon ay ginagamit sa General Santos City bilang isa sa, ano masasabi doon, yung official song Soundtrack. or... Soundtrack. Oh yan, official soundtrack ng General Santos.
Siyempre, kilalang na to, pero gusto kong magpakilala muli siya sa inyo, mga ka-AI, mga ka-bosses. Without further ado, great day! Ito po si Harlem Jude Ferolino, also known as Papa Lem. Papa Lem, great day. Welcome sa great ating day. show. Great day, Sir Choi, the Voice Master, and great day sa ating mga manonood ng ating show. Siyempre ako po si Harlem Jude Ferolino, Papa Lem, in other words. And I'm also a voice artist, a content creator, and now AI music producer at noon dancer. Ayan, at nasa government din po ako, sir, nasa Philippine Information Agency. Ayan, great. Nakakatuwa. Parehas tayong nasa Philippine Information Agency kasi syempre itong Radyo Pilipinas under to ng Philippine Information Agency. At ikaw, PCO. anong region again? Sa PIA Region 12 ako. Oh, syempre patiin natin ang ating head sa Region 12. Yes, PIA. ang aming regional head, Sir Fryan Abkilan at PIA Soc Sergeant family yan. PIA Sergeant, South Cotabato, Sultan Kudarat, Cotabato City, and Cotabato Province. At balita ko, pupunta raw si Voice Master sa Feb 1. Ala, sa General Santos pwede. at sa Soc Sergeant para Maganda yan. mag-training about AI. Tulad Oo. nga nitong AI Talks with the Voice Master kung paano i-maximize yung artificial intelligence para sa mga ating mga PIO. Yes, O, diba? information officers. Yes, mga information officers. Tama ba, PIO? Yeah, IOs. IOs. Mga IOs yan. So may information officers ng bawat probinsya, meron sa city, Ano bang at mga position mo? agencies. Information officer 2. Nakakatuwa, no? Kasi, alam nyo, bago tayo magsimula mag-interview, kwento mo muna, paano tayo nagkakilala? Kailan pa ba yan? Matagal na tayo nagkikilala, sir, no? 2014, nung pag-graduate na ako sa Mindanao State University, Gensan, meron kaming seminar. Oo, pero ang tawag doon ay Success Convention. Oh, pero before yun, nagtatry na akong Kasama ko si Lloyd Luna, no? Si Lloyd Ating Luna. best friend na si Pambansang. Yes. Inspirasyon. Lloyd Luna. PI. May programa din. May programa din. Station. Station. So ayun, nagtatry na ako mag-voiceover, in-upload ko sa site. Nagkataon sa Creative Voices Productions yon. Nung nakita ko yung tarpaulin sa school na merong success convention, tiningnan ko, Lloyd Luna, guest speaker din. Meron ding isa pang guest speaker, Pocholo Gonzales. Sabi ko, grabe naman yung pagkakataon. So nagkita na tayo doon sa convention, sinundo ko namin sa airport, nakakilala tayo. Doon na nabuo yung Voice of the Youth Network, Gensan Chapter, which you founded also, no, since 1996 yung Voice of the Youth, tapos 2014 yung Gensan. So nagkataon, pareho yung passion natin, content creator ka rin, sir, no? Tapos meron kayong broadcasting. Gustong-gusto ko yung broadcasting, kaya napaka dito, parang full circle to na broadcasting din tayo ngayon. Ikaw pa yung nag-interview sa akin, sir. Grabe naman. It's an honor. Yes. Kailan lang, ano? Pero I'm so proud of you, no? Kung hindi nyo na itatanong, si Papa Lem din, or Harlem Jude Ferolino, ang president ng aking organization na tinayo, ang Certified Voice Artist Philippines Incorporated, na kami rin yung gumagawa ng Certified Voice Artist Program, na siya rin yung program director. Yeah, training Yan, training director. head. And also, siya rin ang head or executive director ng Voice of the Youth Network, na soon to have another show May abangan. dito sa Radio Magazine naman. Oo, excited tayo dyan. Under ng PIA, ang Voice of the Youth Radio magbabalik. 30 years na po ang Voice of the Youth Radio. Oo nga. At marami ng pinasikat at mga tinulungang mga broadcaster ngayon. Ito, no? Yes. Sino ba yung mga kilala mong sikat na ngayon? Sino pa mga Jana. Diana Banana. Oo, Jana Banana. Andrew Santilla, San Fernando. Yung pinido iba na Tapos yun. Tapos yun. Yung mga- Elaine Apit. Elaine Apit. Marami pa, no? At maraming Marami pa talagang sila dumaan. Gandang Kara sa atin. Si Gandang Kara din. Creative Voices Production. At sa mga gustong sumali, syempre, meron tayong Voice of the Youth Reporters. Actually, pwede yon. Magsasend lang sila ng selfie-reporting nila na nagbibida ng mga ginagawa ng kabataan. Tapos ipopost na namin sa Voti. Kasi kung hindi nyo magawa sa platform nyo, si Voice of the Youth Network yung bahalang mag-post para sa inyo. Yan, alam mo yan na nakakatuwa sa atin. No? Kung, ewan ko, walang Voice of the Youth, walang Creative Voices, at walang Creative Voices, walang SIBAP, at walang SIBAP, walang mga career to mga nasa Oo naman. taong ito. At marami tayong natutulungan, especially ako, isa yung patuloy 2014, so mga more than a decade na akong kasama ni Sir Choi sa Creative Voices Grateful at man SIVAC. o ungrateful, we will still help. Of course. Kasi hindi naman natin maaalis sa tao na ano yun, pag nakarating sa gusto nilang puntahan, unlike you, di ba, you still know how to look back
and give credit where credit is O, ganun naman din. Masaya naman tayo at mapagpasalamat tayo. Sabi mo nga, gratefulness is next to greatness. At yung taong mapagpasalamat ay yung tunay na umaangat. Sa akin naman yun. May version akong Tagalog. Yan po si Papa Lem. Pero syempre, ang programa natin AI Talks eh. Okay, tama. Ano ba meron sa AI? Syempre, when I introduce AI to you sa CBAP, no? Yes. Way back oo. 2020. Nakakita niya na. Kita ko na personally, what's the future. At ito na nga. Kaya nga tayo may programa dito at award-winning tayo. The most, kumbaga, dito sa Asia's Pinnacle Award. Oo, The most innovative radio and podcast sa Spotify at sa, siyempre sa radyo. At tayo lang ang una na reporter na AI din. Oo. So, pag sinabing AI, Papa Lem, ano yung una mong naiisip? Siyempre sa pinaka-basic form, artificial intelligence talaga siya. It's a tool, no? It's like pwede mong gamiting machine kung sa old terms. So pwede siyang gamitin bilang isang artist, siya ay kasama mo, partner mo siya, no? Artificial intelligence, pero nangangailangan ito ng artistic intelligence din mula sa artist. Very important. Sige, Importante. kwento mo, syempre, introduction ko sa'yo kanina. Meron kang ginawang music. Syempre, when I introduce you, sabi ko nga, di ba, una, mano-mano pa tayo gumawa. Matagal. Oo, talagang ako, I spend 100,000 sa pag-arrange pa lang. Mahal nga yun. Babahid ako ng arranger. But because of AI, wow, easy na. Yes. Oh, kaya lang, marami nawalan ng trabaho. Ganun talaga, di ba? So, what do you think about it? Yeah, sa akin naman bilang isang artist na nagpo-produce ng music, director lang kasi talaga yung, kumbaga meron akong gustong gawin, may vision ako na ipo-produce na music, so mag-hire tayo ng writer, composer, para magbumuo ng isang basic na, na isang latag na kanta. Tapos meron tayong music arranger, siya yung maggagawa ng tugtog at mag-arrange ng vocals din. Pwede rin dalawa yon. So, bilang ako, gusto kong magawa agad yung vision ko. For example, sa akin, gusto ko yung mga Mindanaoan beat. Yes. Diba? Bilang taga Mindanao ako, gusto ko yung mga tribal beat na pwedeng sayawin. Kasi dancer kaya ako before, Sir Joey, choreographer ako. Before, ngayon din, sayawan mo sila. Ngayon, hindi, Joey. Wag na muna. So, yun yung hinahanap ko. Gusto kong magkaroon ng ganon. So, may kanta ako before na no, na hindi ko pa nire-release yung bagong format dahil yun yung minaster mo. So, na-amaze ako pag bigay mo sa akin, agad-agad meron akong bagong arrangement, merong malinis na backtracking. Sabi, pwede palang maging ganon yung AI. Yung kanta ko na nirecord ko na yun, ha? Nirecord ko na siya. Tapos minaster mo. Kaya bigay mo sa akin. Oo, sabi ko, naghahanap kasi ako noon ng sinong pwedeng tumugtog at makakollab, maging music arranger ng bagong ng kanta ko. So, binigay ko sa iyo, binigay ng lyrics, nagkataon, ang ganda ng mga nagawang arrangement. Marami tayong pinagpipilian. So, pinagpipilian natin yon bilang artist. Tingnan natin kung saan yung mas nagiging malapit sa puso at sa spirit ng... At nakakatuwa ako pa nag-introduce sa'yo uli. Lagi Oo naman nga. Pati yung ginagawa natin sa 11 Labs. Yung boss niya, sikat na sikat yun. Commercial voicing. Konti lang yung nag-create ng tribal beat, nag-create ng world beat na Pilipino. Gusto ko kasing ma-enhance yung pride natin bilang isang OPM, Original Filipino Music, na tunog indigenous, tunog makabayan, tunog parang nakaka-indak siya. Yes. So yun, gusto ko yung ginawa mo, sir. Nagkakaroon din tayo ng P-pop version. Ganon kalawak yung AI. Pero kailangan mo talaga siyang i-direct eh. Kailangan mong piliin kung ano maganda dun sa Doon kanila. pumapasok yung human touch. Human touch talaga. So sa proseso ng paggawa, 'di ba? Ngayon ako nakita ko 'yan last year pa lang, 'di ba? Kahit itong election, pinakita ko sa public kung Last year? Oo, tsaka ngayon, no? Last year din yung kay Jose Rizal. Ngayon naman puro animation yung ginagawa ko. Ano yung nakikita mong pros and cons bilang ng isang paggamit ng artificial intelligence? Siguro yun. So, ang pros talaga mabilis siya. Hindi walang masyadong bayad ng bayad, studio time, recording, at biyahe pa tayo. Kasi sa computer at cellphone, pwede naman gawin yon. Oo, pros din yon, napakabilis at walang masyadong drama. Kasi iba-iba yung ugali yung tao eh. So minsan hindi kayo magkakasundo ng vision ng arranger or ng lyricists, 'di ba? So pros yon. Yung cons naman is kung yun lang din yung gagamitin mo at wala kang ginagawang iba, hindi mo aayusin yung tunog. Kasi paulit-ulit yan sa mga hindi nakakaalam dyan, ang AI kasi mag-generate yan ng isa, dalawa.
Tapos hindi lang yun pwedeng ganun lang. Kasi kung hindi ka maaantig doon sa ginawang generated music ng AI, uulitin mo, pwede mong i-change yung style, lalagyan mo pa ng ibang vocals, dadagdagan mo. Kumbaga pupuliduhin mo pa rin siya. Sige. Cons na yun. Since we only have 3 minutes to go, Okay. paparinig natin yung kanta mo Pwede. sa mga audience. Oo, ano yun? Paano muna, para bago natin ipatugtugin, paano yung kanta mo? Ano yun sa awit ng lupa ito? Awit ng lupa. Ay, mali. Kalimutan ko tuloy. Mali. Awit ng lupa, tinig ng lakas, bantay ng lahi, tagapagtanggol ng wagas. Ayan, ginamit yan sa Miss Cosmo Philippines natin. Very familiar yung kanta akin. Oo, sinasayaw. Bayang Barrios, Joey Ayala, Grace Nono, yung ganun mga kasama nating Bisaya, Mindanaoan. Yes, kasi pride natin yan. At Ano Pilipino-Pilipino. huli masasabi sa ating mga audience bago exit Yes. kasi paparinig natin? Oo, trending na dance video yun at TikTok dance na yun. Yung AI, huwag niyong katakutan, gawin niyo siyang partner. Kung gusto niyo, i-explore niyo habang maaga pa kasi nandyan na yung AI. Kailangan na natin siyang pag-aralan bago tayo mahuli. Kung natatakot kayong i-replace tayo ng AI, hindi yon. I-replace tayo ng AI kung hindi tayo marunong gumamit Kung dito. i-replace kayo, yung mga tao marunong gumamit ng AI. At marunong gumamit ng AI. Kasi maraming AI haters, no? Oo. Lalo-lalo isang grupo dyan na anti-AI. Good luck na lang sa'yo. Baka hindi pa nila na-discover yung Hindi kahit AI. na-discover nila, mawawalan sila ng value kasi. So kayo ngayon, dahil na-educate naman kayo, mas mahalaga na pahalaga natin yung AI at paano natin gamitin ethically, artistically. Okay, at yan po si Papa Lem, Harlem Jude Perolino para dito sa AI and personal interviews with the Voice Master. Thank you. At pakinggan natin ang iyong... Awit ng lupa. Alright, listen. Thank you. Awit ng lupa, tinig ng lakas, bantay ng lahi, tagapagtanggol ng wagas. Kung bubuo man ang mundo sa paligid, ako ang lupa, matibay at matatag. Alright mga kaboses, mga ka-AI, kung may isang mensahe na gusto kong maiwan sa inyo ngayong araw na ito yon. Sa panahon ng AI, hindi sapat ang basta may diploma lang. Hindi sapat ang basta marunong lang. Ang mas mahalaga ngayon ay kung marunong kang matuto, kung marunong kang magbago, at kung marunong kang tumindig kahit nagbabago ang mundo sa paligid mo. Alam nyo, hindi natin kontrolado ang bilis ng teknolohiya, pero kontrolado natin kung paano tayo sasabay dito. College man ang piliin mo, bootcamp, self-study, o hybrid na landas, ang malaga hindi ka tumitigil sa pagkatuto, sa paglikha, at sa pangangarap. Huwag mong hintayin na handa ang mundo para sa'yo. Again, ang AI, ang teknolohiya, ang development, they don't need permission. And they don't care about what you feel. Lahat tayo mamamatay, lahat tayo mawawala sa mundo. But development will keep on going. Technology will keep on rising. Diba? Ikaw ang maganda sa sarili mo para sa mundo. Okay? Malinaw na call to action to, mga kaboses. Okay? Ngayon, after mong pakinggan ang episode na ito, gawin mo agad ang 3 bagay na ito. Una, isulat mo ang 10-year direction mo. O ba, paiksi na natin kasi mabilis ang AI. Ikaw mabagal, 10 years, matagal pa yan. O 1 year na lang, 2 years, 5 years, 10 years. Hindi kailangang perpekto, basta malinaw ang unang hakbang. Okay? Ikalawa, maghanap ka ng isang project na sisimulan mo ngayong linggo. Kahit maliit lang. For example, gumawa ka ng
ng podcast mo, ng AI animation mo, o gawa ka ng AI music mo. Kahit maliit lang, ang mahalaga, totoo ka sa sarili mo at may output ka. Okay? So, ikatlo, i-share mo ang episode na ito sa kahit isang estudyante lang, ha? Isang magulang, isang guro. Dahil ang kaalaman lalong lumalakas kapag ibinibigay. Same as what we do in Voice of the Youth Network. CVAP. Okay? So, para sa tuloy-tuloy nating kwentuhan tungkol sa AI, education, trabaho at buhay, i-follow nyo lang ako sa Facebook, The Voice Master. Siyempre, AI Talks with the Voice Master. Instagram, at Pucholo Gonzales, YouTube, The Voice Master, and AI Talks with the Voice Master. At ang website natin, bagong-bago na, ang www.puchologonzales.com at syempre, cvap.art. Ayan. At huwag niyong kalimutan na panoorin at pakinggan ang AI Talks sa The Voice Master sa YouTube channel, Spotify, at iba pang podcast. At syempre, binabati ko lahat ng members ng Certified Voice Artist Program. Ayan. Oy, alam nyo, itong music natin, mamaya, pang Christmas. Bago tayo magpaalam, no? Alright. So, ayan, alam niyo itong music na to, tumutugtog, no? Ang ganda. Gawa ito ni Harlem, kanina yung guest natin, no? Sobrang ganda. Siyempre, produced by Creative Voices, CVAP, no? Ayan. So, pakinggan muna natin. Ay, ang ganda. Para sa inyo lahat to. Okay? So kung gusto nyo pang marinig ang buong kanta na to, sa dulo ng AI Talks, maririnig natin siya. Okay? So ito po ang AI Talks with the Voice Master, kung saan ang teknolohiya ay hindi kalaban ng tao, kundi kasangkapan ng mas matalinong bukas. Ito po si Pucholo de Leon Gonzales, the Voice Master ng Pilipinas, nagpapaalala sa iyo na optional ang diploma, pero hindi optional ang paglago, ang karakter at ang tapang na harapin ang hinaharap. Alright, magkita-kita po tayo muli sa AI Talks with the Voice Master next week, next episode. Alright, God bless everyone. Yeah! AI para sa masa. AI Talks with the Voice Master. See you!